Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ano bang pera ang nakalulugod sa Diyos? Anong halaga ang nakapagpapangiti sa Kanya? Noon daw, may nabibili pang tinapay na halagang 5 sentimo lamang. Ngunit ngayon, kailangan mo na ng 2 piso para makakain ng isang tinapay. Habang umuusad ang panahon, lalo namang tumataas ang halaga ng pera at ang halaga ng bilihin. Subalit, tumataas rin kaya ang alay na hangad ng Diyos. Ano ba ang halaga ng pagbibigay ngiti sa Kanya? Hanapin natin ang kasagutan sa 21 kabanata ng Lucas, 1 hanggang 38 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Nabangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Nabangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Patuloy po nating lakbayin at alamin ang mga pangyayari sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus. Ngayon ay pag-aaralan natin ang 21 kabanata ng Lucas. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa kapahayagan ni Hesus tungkol sa panahong darating. Bagamat ang pangunahing tinatalakay ng 21 kabanata ay tungkol sa pagkawasak ng templo at kahit na ito'y tumutugma sa katulad na kaganapang tinalakay ni Mateo at Marcos, mayroon pa ring pagkakaiba sa sinasabi ng ibang manunulat tungkol sa pagkakatulad na pangyayari. Binagyan tayo ni Mateo ng 3 katanungan tungkol sa usaping ito. Ang katanungang ito ay nanggaling sa mga alagad ng Panginoong Hesus. Narito ang mga katanungan ng mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong pagdating at ang katapusan ng mundo? Sa aklat ng Mateo, sinagot ni Hesus ang unang katanungan. Bago natin basahin at pag-aralan ang kabuuan ng kabanatang ito, nais ko munang sabihin na ang aklat ng Lucas ay hindi aklat ng propesiya. Sa halip, ito'y aklat ng kasaysayan. Ang ginagamit na katagan ni Lucas na darating ang panahon sa 6 na talata ay tumutukoy sa kasaysayan at kaganapang mangyayari sa kinabukasan. Ang panahon ng pagkawasak ng templo na tinutukoy ni Lucas ay naganap noong ika-70 siglo pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Tandaan natin na ang propesiya ay parang isang malaking sisidlan na kung saan dito ibubuhos ang lahat ng nangyayaring kaganapan sa ating kasaysayan. Pangunahin dito ay ang mga bagay na sinabi at pinangyari ng Diyos. Ngayon, simulan natin ang pagtatalakay. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 4 na talata ng 21 ng Lucas. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ng kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Kung ihahalin tulad sa yaman ng templo na tunay namang mayaman, lalabas lamang na walang anumang halaga ang ipinagkaloob ng babaeng dukha. Ang 2 kusing na kanyang ibinigay ay hindi man lamang magagamit sa anumang pangangailangan sa templo. Ganoon pa man, hindi kailanman ginawang sukatan ng Panginoong Hesus ang laki o liit ng ipinagkakaloob sa Diyos ng isang tao. Sa halip, sinusukat niya ang pagbibigay sa pamamagitan kung ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ipinagkakaloob mo sa Kanya. Sa totoo lang, wala na tayo sa ilalim ng batas ng pag-iikapo dahil ang gawaing iyo'y sinasabi lamang sa atin kung ano lamang ang sukat ng ating ibibigay. Ganoon pa man, hindi ko sinasabi na hindi na tayo maaaring mag-ikapo. Nasa atin pa rin
ang kalayaang magkaloob at sundin ang gawain ng nasasabi sa ating damdamin upang gawin sa Panginoon ang bagay na ito. Ganoon pa man, mas nais pa rin ng Diyos na kung magkakaloob tayo sa Kanya, ipagkaloob natin kung ano ang pinakamahalaga sa atin. Ibig sabihin na lagi tayong handa na kung ang bagay na mahalaga sa atin ay hilingin ng Diyos, buong puso natin itong ipagkakaloob. Kaya nga, sa tuwing tayo'y magkakaloob sa Diyos, lagi nating itanong sa ating sarili, ito ba ang pinakamahalagang bagay sa akin na maaari kong ibigay sa Diyos? Samantala, sa 5 hanggang 6 na talata ay may kinalaman sa pag-uusap ng mga alagad sa kagandahan ng templo. Ganito ang mababasa natin. Pinag-usapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyo, iyan ay guguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Nang banggitin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa pagkakaloob ng pulubi, kaagad namang nagsabi ng ganito ang mga alagad, tingnan ninyo ang templo, labis ang kanyang kayamanan, ang kanyang kabuuan ay nasa sangkapan ng mahalagang bato. Tunay na kahanga-hanga ang yaman ng templo sa panahon ni Jesus. Subalit, ang hindi nila nakikita at nalalaman ay ang katotohanan na ilang panahon lamang ay maglalaho na sa kanilang paningin ang kagandahan nito dahil ito ay mawawasak at madudurog. Walang isamang bato sa kapwa bato ang matitira. Kaibigan, ganito rin dapat natin tingnan ang yaman ng sanlibutang ito. Ang yamang hindi magtatagal at ito'y lilipas at mawawala. Kung may kayamanan tayong dapat hangarin, iyo'y walang iba kundi ang mga salita ng Panginoong Hesus. Dahil kailanman, ito'y hindi magmamaliw. Ganito ang mababasa natin sa 33 talata ng kabanatang ito. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magmamaliw. Pagkatapos marinig ng mga alagad ang bagay na ito, tinanong nila si Jesus tungkol sa kaganapan ng kanyang mga sinabi. Ganito ang mababasa natin sa 7 hanggang 11 na talata. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi kayo maligaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na nga ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit, hindi darating kaagad ang wakas. At sinabi niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May dilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa sinagoga upang litisin at ipabilanggo, at dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok sa inyong pagtitiis at tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Sa aklat ni Mateo at Marcos, masusumpungan natin na ang pangunahing pansin nila sa pangyayaring ito ay ang muling pagbabalik ni Kristo. Malinaw ito na makikita dahil sa pagbibigay nila ng kasagutan sa katanungang ano ang palatandaan ng inyong pagbabalik at ng katapusan ng daigdig. Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ang higit na mahalaga kay Mateo. Kaya sinagot niya ang katanungang ito ayon na rin sa nalalapit na pagbabalik ni Hesus. Sa aklat naman ng Lucas, mas binigyang pansin niya ang sinabi ni Hesus na walang isamang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato.
Ang tinutukoy dito ay ang naharap na pagkawasak ng templo at ng Jerusalem. Bagamat mas binigyan ng pansin ni Lucas sa kanyang aklat ang kasagutan ni Jesus tungkol sa paghanga ng mga alagad sa kagandahan ng templo, maituturing pa rin na ito'y bahagi ng Olivet Discourse o yung usapin tungkol sa mga mangyayari sa huling panahon bago ang muling pagbabalik ni Jesus. Ganun pa man, panatag pa rin ang ating kalooban na sinagot ng Panginoong Jesus ang mga katanungang ito nang walang labis at walang kulang sa aklat ni Mateo. Malinaw na maraming ulit na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa 4 na ebanghelyo ang tungkol sa magaganap na pangyayari sa darating na panahon. Pagpapakita lamang na nais niyang mas panampalatayanan natin kung ano ang sinasaad ng Biblia kaysa sa palapalagay ng ibang tao. Samantala, sa kasagutan ni Hesus sa tanong ng kanyang mga alagad, binigyan niya ng paunang pansin ang paglitaw ng mga huwad na Kristo. Binalaan niya sila na huwag maniniwala sa mga ito. Ang katangian ng panahon na ginalawa ng mga naunang alagad at katangian ng ating panahon ngayon ay halos magkatulad. Marami ngayon ang patuloy na nagsasabing sila'y nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Ang iba ay nagsasabing sumasa kanila ang Diyos. Sa katunayan, marami silang alam tungkol sa Panginoong Hesus at ito'y kanilang ipinapahayag. Subalit madalas, ang kapurihan at kaluwalhatian na dapat lamang sa Diyos ay kanilang inaangkin. Hindi lamang sa mga bulaang Kristo nagbababala si Jesus sa kanyang mga alagad. Tinukoy din niya ang pagkakaroon ng kaguluhan sa iba't ibang dako ng lugar, maging ang pagkakaroon ng digmaan ng mga bansa sa kapwa-bansa at mga kaharian sa kapwa-kaharian ay binanggit rin ng Panginoong Hesus. Ang isa pang katangian ng panahong ginagalawan nila at atin ay ang panahon na walang kapayapaan sa maraming dako. Maging ang pakikidigma ng bansa sa kapwa-bansa ay nangyayari na ngayon. Bagamat malalim ang pagsusumikap ng maraming bansa na panatilihin ang kapayapaan, ganoon pa man, malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos na habang patuloy na sinasabi ng marami na payapa na ang buhay, saka naman darating ang kapahamakan. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng unang Tesalonika sa 5 kabanata sa 3 talata. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ang 4 katangian ng kanilang panahon at ng panahon natin ay ang pagkakaroon ng kalamidad, bunga ng kalikasan, ang pagkakaroon ng mga kamanghamanghang tanda, buhat sa langit at ang matinding pag-uusig dahil sa pananalig kay Kristo. Pagamat ang pag-uusig na binabanggit simula sa 12 hanggang 19 na talata ng kabanatang 21 ay tumutukoy sa mga Hudyo lamang, ako'y naniniwala na sa panahon na lumipas at maging sa panahon ngayon, marami pa ring mga pinag-uusig sa iba't ibang lugar dahil sa pananalig nila kay Kristo. Ang kanilang mga dinanas na pag-uusig ay nagbigay ng pagkakataon upang maipahayag nila si Kristo sa mga taong umuusig sa kanila. Tandaan natin na ang lahat ng bagay, maging ang mga kahirapan at pag-uusig na nararanasan ng mga naunang nananalig kay Kristo at ang naranasan ng mga Hudyo na kaparusahan mula sa Diyos ay maaaring maulit na masigit pang kahirapan at pag-uusig ang maranasan ng ating panahon. Nais kong paalalahanan ang lahat na ang aklat ng Lucas ay isang ebanghelyo ng kasaysayan. Kung ito ay isang kasaysayan, malaki ang posibilidad na ang mga kasaysayan na naitala tungkol sa mga kahirapan at pag-uusig sa mga Hudyo at sa mga mananampalataya ay maaaring maulit at maranasan natin. Samantala, sa 20 hanggang 24 na talata ay tumutukoy sa pagkawasak ng Jerusalem. Ganito ang mababasa natin. Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Hudiya at umalis ng lungsod ang naroroon at huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasusulat sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito.
at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Ang mga bagay na ito'y minsan nang nagkaroon ng katuparan. Nakubkob ang Jerusalem at nawasak ang templo noong 17 siglo sa panahon ni Titus ng Roma. Kinubkob at winasak ng kanyang mga sundalo ang buong syudad kasama ang templong hinahangaan ng marami. Sa panahong iyon, maraming namatay na Hudyo. Ang ibang nabuhay ay ipinagbili ni Titus bilang mga alipin sa iba't ibang dako. Nangalat ang lahi ng mga Hudyo dahil sa matinding parusang iginawad ng Diyos dahil sa patuloy nilang pagtakwil at paglaban sa Kanya. Ang lahat ng naging aliping Hudyo ay pinagtrabaho ni Titus upang itayo at tapusin ang nag-iisang malaking bulwagan ng Roma. Labis ngang namighati ang bayang Israel dahil sa kanilang sinapit. Lahat nga ng ipinahayag ng Panginoong Hesus sa kabanatang ito ay nagkaroon ng katuparan. Maging ang pananatili at pagtatayo ng mga gusali ng mga hintil sa loob ng Jerusalem ay nagkaroon ng katuparan. Sa mahabang panahong lumipas, hindi na nagawang paalisin pa ng mga Hudyo ang mga hintil sa Jerusalem. Sa katunayan, naitayo nga ng mga hintil ang moske ni Omar sa dapat na kinatatayuan ng templo. Nagkaroon ng katuparan ng sinabi ng Panginoong Hesus sa 22 hanggang 24 na talata. Pababagsakin, wawasakin at sasakupin ng mga hintil ang Jerusalem hanggang sa matapos ang itinakdang panahon para sa kanila. Nais ko pong sabihin na ang mga bagay na nangyari sa kanilang panahon ay laging may pagkakataon na muling mangyayari sa panahong ito. Minsan nang naganap nang maging alipin at mangalat ang bayang Israel sa panahon ni Daniel. Naulit ang pangyayaring ito sa panahon ng paghahari ni Titus ng Roma. Maging sa panahon ng diktadurang si Hitler ay nakaranas din ng matinding pag-uusig ang bayang Israel. Ito'y kasaysayan, ito'y sinabi ng Panginoong Hesus at ito'y mauulit sa panahon natin o sa panahong darating. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi sa inyo, aking mga kaibigan, lagi tayong maging handa sa ating pananampalataya at tiyakin sa ating sarili na tayo'y na kay Kristo. Na si Kristo ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Ganoon din, sikapin nating makasunod at makapamuhay ng may kabanalan at naaayon sa kanyang kalooban. Ang huling mga talata ng kabanatang ito ay tumatalakay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Nakapaloob din dito ang pag-aalala na laging mag-ingat na huwag masadlak ang kanilang buhay sa layaw ng sanlibutan. Ganito ang mababasa natin sa 25 hanggang 33 talata. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinhaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magmamaliw. Bago ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, makararanas ang mundong ito. Kung iniisip ng marami na nangyayari at nararanasan na natin ngayon ang matinding kapighatian, nais kong sabihin na ikaw ay nagkakamali dahil ang tinutukoy na kapighatian ng mga talatang ito ay ang ilang ulit na higit pa sa dinaranas ngayon. Ang kapighatian na ating dinaranas ay hindi katuparan ng mga kapahayagan ni Jesus. Sa halip, mayroon pang paparating na kapighatian na siyang magbibigay ng katuparan sa mga kapahayagan ng mga talata na ating binasa. Pansinin natin ang ating kapaligiran.
Hindi ba lubhang napakabilis ng mga pangyayari at mga kaganapan? Sa patuloy na paggawa ng bawat nananalig kay Kristo at sa bawat pagkilos ng katawan ni Kristo upang tuparin ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi natin namamalayan na isang araw tayo'y itataas ng Panginoong Hesus upang katagpuin niya sa alapaap at makapiling siya magpakailanman. Pagkatapos nito, mararanasan ng sanlibutan ang kapighatiang walang kapantay. Sa aking pangunawa, hindi ko masabi ng tuwiran kung ang mga kapahayagan ng Panginoong Hesus sa mga talatang ito ay nangyari na o mangyayari pa lamang. Ang tangi ko lamang nalalaman ay ang aking kaligtasan at ang kasabihang makapiling ang Panginoong Hesus ay papalapit na ng papalapit. Ito'y naranasan ko mula pa nang siya'y aking tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam ko na siya'y muling babalik upang kunin at iligtas ang sinumang sa kanya'y nananalig at ito ang mahalaga sa akin. Samantala, ang talinhaga tungkol sa puno ng igos na inihayag ni Jesus sa mga alagad at ito'y sumasagisag sa bayang Israel. Ang sukatan ng panahon ng Diyos ay hindi ang kalendaryo o mga orasang ginagamit natin ngayon. Sa halip, ang nagsisilbi niyang orasan at sukatan ng kanyang muling pagbabalik ay ang bayang Israel. Ganoon din naman ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na ang henerasyon. Ang mga taong hindi mamamatay hanggat hindi nagaganap ang lahat ng mga bagay na ipinahayag niya. Maaaring tinutukoy nito ay ang salinlahi ng Israel. Maaari ding tinutukoy nito ang haba ng buhay ng isang henerasyon ng mga tao. Kung magkaganito, ibig sabihin ang lahat ng tao na nakasaksi sa pasimula ng mga bagay na ito ay siya ring makasasaksi sa kaganapan ng katapusan ng mga ito. Dahil ang tinutukoy ng talatang ito ay ang bilis ng kaganapan ng mga bagay na sinabi ng Panginoong Hesus, hindi nito tinutukoy ang pananatili ng bayang Israel. Kaya malinaw na mas matimbang ang posibilidad na ang tinutukoy ng Panginoong Hesus sa talatang 32 ay ang haba ng buhay sa isang henerasyon ng tao. Ako'y naniniwala na habang naibabahagi ang salita ng Diyos at ang mga pangyayari at kapahayagan sa hinaharap, patuloy na mananatili ang henerasyong sasaksi sa katuparan ng lahat ng kapahayagan ng Biblia. Maging kapahayagan ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik ay masasaksihan din. Mga kaibigan, ang ating daigdig at tayong mga mananampalataya ang patuloy na tumatayo bilang mga saksi sa mga nagaganap na kapahayagan ng Biblia. Dahil dito, tayo rin ang makasasaksi sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus. Sa kanyang pagbabalik, tayong mga buhay pa at ang lahat ng mga mananampalatayang namatay na ay kanyang bubuhayin na maguli. Pagkatapos nito, tayong lahat na nananalig sa kanya ay titipunin niya sa alapaap. Doon, makakapiling na natin ang Panginoong Hesus magpakailanman. Naway magbigay kalakasan at kasiyahan sa inyong puso ang pangako ng Panginoong Hesus na siya'y muling magbabalik. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat naranasan naming